hold on and stay tuned because I have to update. I have to share because in Malaysia we do live every day. And today we are super duper just cannot wait to bring you the good man, young and dangerous, super great leaders, Crown Ambassador Martin Lopez. But please stay tuned, okay? And then tomorrow, if you you are interested also to get a successful story of this lady, Triple Crown Diamond. All right. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, DXN. Yes, welcome again to Facebook DXN Malaysia. So thank you very much to all of you, to all our beloved DXN family, wherever you are live right now. I hope you stay safe and always stay healthy with DXN. So how are you feeling right now? Of course, great, fantastic. Once again, first of all, I would like to share. Tonight is not my journey to be shared, but of course, the successful networker in the extent, the stories behind all the success story being covered and shared from the best of the best successful networker in the extent. Of course, we are live from everywhere, but please remember what we have to do now is to viral this program, this live session, the live success story, because DSN is borderless, okay, everywhere. So our prospect is everywhere. So please do share. Please do keep sharing this posting while waiting for our guest speaker. Just share as much as possible to everywhere, to every of your
Facebook fan page, Facebook group, anywhere, because we are live now from DSN Malaysia Facebook. Okay, please remember these three things we have to do together. Of course, number one is just greeting us good morning and just state where you're from. Yeah, we can see now from a comment in our Facebook where are you live right now. Okay, so let's see some of your greeting. Good morning, DSN, watching from Cabancalan City. Cabancalan City. Yeah, all in Philippines. Okay. Okay. DSN Philippines. Okay, also from Philippines. Mindanao. A lot of from Philippines. Should be a good promotion, a good viral already, because tonight is your brother and Filipino hero in the accent will be share his success story. And then you can see okay, also from Philippines. Yeah, from Canada. Good morning. Thank you for joining us. Okay, Kawate, DSN Philippines. Okay, it's good. Okay, so a little bit about your greeting and where you're from. And let's see. Second thing, of course, you have to share more to make it this video and this live is viral. These stories become hot story in Facebook. Okay, so share more, share to the public. Okay, make sure you share to the public to ensure all your friend can see, and everyone in Facebook can see this live show. And also you can click on watch party, so everyone in your friend list can watch party together with you. And last but not least, of course, please tag your Facebook friend. You can put their Facebook name in the comment, so at least Facebook will alert or notify them to be live to watch us on tonight. Simple and easy, right? Okay, so we have to do together because teamwork makes dream work. Okay. And then of course, all of this, all the years, 37 of success, 37 of excellence, because of this man. Okay, Dr. Lim Seow Jin. We are proud to have this beautiful and very grateful leaders. Dr. Lim Seow Jin has bring us together until today. We have been more than 180 countries and almost 10 million members around the world. Thank you for being with DSN and make DSN your way of life. Thank you very, very much. Wherever you are, DSN family. We are stick together to bring more better future to other people with the XM platform. Thank you. All right. Let's see. Before we go straight to the inviting our guest speaker, hold on and stay tuned because I have to update. I have to share because in Malaysia we do live every day, and today we are super duper just cannot wait to bring you the good man, young and dangerous, super great leader, Crown Ambassador Martin Lopez. But please stay tuned, okay? And then tomorrow, if you are interested also to get a successful story of this lady, Triple Crown Diamond, Madam Jin Yao, please plot your calendar and online with us at 3:30 p.m. okay, on Malaysia time. And then, of course, Sunday, your weekend, we will serve you. We will serve you with a special menu, special recipe using the DSN product. Okay, we call it the DSN Kitchen. Okay, stay tuned at 4 p.m. with Miss Kogila Wani, teacher, but now a cooking teacher. Stay tuned. Alright, and also last but not least, we have to congratulate our founder, Dr. Lim Seow Jin, has been mandated as Goodwill Ambassador to promote spirulina to support the malnutrition campaign. Okay, thank you.
thank you for choose DXN, and also thank you for bringing us very nice, good name and good superfood to the world. Alright, guys, ladies and gentlemen, please do share more share. Okay, now we have live viewers is almost 200 live viewers with us now. Keep sharing. Alright, now happy good morning DSN. I'm from Malaysia. Yes, selamat pagi DSN. Alright, for Filipinos, magandang umaga. Yes, selamat pagi, good morning DSN. Okay, so before I invite our international guest speaker, let me share with you a bit text about this guy, this hero. Okay, are you ready? I'm ready. Always say ready. Let's go. It was a hard life for him. Born to a poverty-stricken family, having to work hard in his early years to help his mother carry the merchandise in public market every early morning and deliver the goods at the canteen before going to school. They were forced to live in an informal settlement after his father lost his job as a security guard. He then had to work numerous jobs, from being a janitor to fast food crew and messenger to help his family make ends meet and to finance his study. He finished his bachelor's degree in education, but his life ultimately took a better turn when he started DXN. From Philippines, ladies and gentlemen, let us welcome Crown Ambassador Mr. Marquin Lopez. Hi, good morning. Hello, good morning, world. How are you? Yes, great, fine, thank you. How are you, Mr. McQueen? I feel fantastic. I feel great this morning. Because we are really proud of you. Okay. Thank you very much. So thank you for being with us to accept our invitation to be live in the Facebook Malaysia. It's So my I pleasure think, to yeah. be invited here. Selamat pagi. Yeah, selamat pagi. Okay, I think our friend, I think they are eager, okay, to listen from your inspiration and motivation. So I will pass this session for you, and we will share everything. And hopefully, guys, please do share, no problem. You can share more. And after this presentation, this sharing and motivation, you are allowed to ask anything to get a tip or whatever from Mr. McPeak. So let's once again welcome our Crown Ambassador, Mr. Marquin Lopez. Go ahead, sir. Thank you. Thank you very much, Mr. Sakri. So, how are you guys? So, this is a very good morning for all of us. Especially, why good morning? Because we are in business. And for those first-timer, that's why we greet good morning, because it gives new hope. In Tagalog, panibagong pag-asa. But actually, it's night, right? So, my name is Marquin Lopez. I will be your trainer and motivator for this morning. And I would like to connect all of you with this kind of platform, the powerful of social, the powerful of online, and hoping that I can share some motivation and I can share hopes to all of you to continue doing DXN, right? So first of all, I would like to greet all of my members who are watching right now, and to the DXN Philippines, and so from my member in DXN USA, in Canada, and some part of the world. Greetings to all of you, and especially to all my DXN business partner, and to DXN management, of course, DXN Philippines. Without them, this is not possible right now. So, and now this is my part, and I would like to share to you, some of my experience, and which I accumulate wisdom that
become a stepping stone. I became Crown Ambassador in the XN. Now, so everyone, all of us, has a mindset. We live in mindset. No, what we do, okay, we live in habit. It said that they said that man, okay, is living depends on his mindset. Okay, we are habitually trained. So what are the mindset that we are engaged, okay, that we imparted to us by our people who upbring us, okay, most probably that's the way we live right now. So that's why during our childhood, okay, and when we grow up, mindset is very important because what those people around you taught to you, okay, that must be the probably you're living right now. So I'll just share to you some mindset, okay, that we gathered during our childhood. That mostly probably that white people are still under poverty because of this mindset. All right. So might be these quotations you might heard every time, okay, to your parents when you're studying, because what they always says that go to school, get a good grades, get high paying job, work hard, live below your means, save money, and get out of debt and have a good retirement plan. So during our elementary, okay, and during our high school, our parents told us that, son, go to school, get high grades, and get a good job. So we are trained, okay, we are mindset in that way from our elementary, high school, and even we go to college. We want to be, okay, want to reach the high academic grades because we are aiming for a good job right after we graduate. And because of that, ladies and gentlemen, my father is a security guard. My mother just have a small business, so they can provide me, okay, enough education. They can give me enough tuition fee to enroll myself. What I did is I became a working student because my mindset was, okay, to become employee someday. Because these are my parents told me that go to school, get high grades, and get a good job. And you know what? During my first year in college, okay, I became a janitor here in a big mall in Quezon City, and that's my first year. Okay, in college, I'm doing janitor job. I'm doing janitor in the morning, then going to school at night. Then every day I'm doing that. Then after a year, okay, I become a service crew in one of the biggest fast food in the Philippines. So the same thing, all right. After I go to school, I go directly to the fast food and go with my job. Then I went home at almost 2 a.m. and 3 a.m. Then tomorrow wake up early again because I have a mindset that I want to graduate and go for a job. So that's why even I'm less fortunate. We don't have financial to enroll in school. So what I did, I continue become a working student. So right after next year, I become a messenger here in Makati. Okay, I become a messenger. I deliver a letter from building to other building. Okay, through walking, and it's a difficult job. However, because I have a mindset that I must finish my college to get some job and have a good life. So I did these things, and I become a cinema checker. Okay, when we say cinema checker, this was I get ticket from them, then tear it. Then I went home at 2 a.m. because I need to finish the cinema before I go home. Then tomorrow early morning, then I need to go up to go to school again. It's very difficult life that I have because I need to finish my college. I need to finish my schooling. That's why I undergo as become working student. Then finally, after these 4 jobs, okay, after the 4 years in my education, finally I get my, my diploma. Yeah, however, I don't have a medal, but I have my loyalty medal. But this is my my dream of my life, okay, to be graduated and look for a job. And what happened, I was able to pass my board exam as a teacher. Then I was able to teach high school, and then I take my master's degree.
Then I was able to take also in a college. Then this is my picture when I'm teaching high school. That's in a public, somewhere in Quezon City. That's a New Era public school, and I'm teaching right there is a Filipino subject. So that's why, forgive me if I don't speak really good in English, because my major there is in Filipino, and I'm teaching also linguistic intelligence. So that's who am I before. All right, as you can see, I look older than that picture compared right now. And when I became a teacher, so finally, okay, my dream came true. Okay, okay, go to school, get a high grade, get a good job. Then finally, then I get a good life. And what I've observed when I'm already going to school every day, I met some I met some teachers who are ahead of me. They are 5, 10 years, and I met some teachers who are already getting retired. Then I cannot see, okay, the dream of my life that I want to be, because there are co-teachers that I have. They're still having problem in financial. Okay, they're having sharing stories of their credits. Okay, they're sharing the stories of their financial problem, and some of them are getting retired. But then I can see that they're having a good life. So this what happened. There's a big conflict. Okay, what my mom told me, my parents told me that go to school, get high grades, get a good job, then get a good life. But when I'm already in the real life, and as I told you that I became a working student just to finish my schooling, then when I'm ready in real life, I'm ready teaching. I can't imagine myself at the age of 60 years old that I need to wake up early, then go to school, then go home at late because I need to finish those records and those lesson plan. Then I cannot imagine myself really at the age of 60 years old or 50 years old that I'm still doing this job. And you know what? There's a really a big confusion. What mindset installed me, because I'm not having really a good job. I mean, I'm not really having a good life. Okay? And to think about it, I'm still a single, I'm still a bachelor, but I have some also experience in financial, because it's short. Okay? There's a shortage. And you know what? What really wake me up, okay, and do some business when this happened to me in my life. Okay, what happened? This is my house, right? This is my house. We're living in informal settlement here in Quezon City, and we have a small business. My mom, somewhere in St. Joseph, Barangay New Era. And what happened, ladies and gentlemen? That whoa, this really happened to me. Okay, our house burned. Okay, it's not accidentally somebody did it. It's intentionally they did it, because on the next day, the following morning, the owner of the land already there. Okay, they already barricaded all the places so we cannot get inside, and even our dresser or even our utensil that we were not able to retrieve it because they barricaded it, and nobody can enter in that place because we're living in informal settlements. And that's the time, actually, when I saw my house burning, I can't really believe that's really happening to me. Yeah, because I'm just watching this in television. But when it's really happening to me, I still remember, I still feel, okay, the heart, okay, when I see it's burning, oh my God, it's really devastating what happened in my life. And that's the time that it wakes me up, that wake me up in reality that, hey, you don't have a house. You're informal settlers. You don't have a land. You don't have a, that's what, probably if this might happen to you, okay, you're blaming God because this happened to you. You know what happened to me, ladies and gentlemen? This is the turning point of my life. And I really thank God for doing this. Not because He ruined our house, but because, okay, He waked my consciousness that I don't have a house. Then, again, I look my salary as a teacher. I look my salary. If I can buy a house in Quezon City, oh my God.
my salary, it doesn't fit in a monthly amortization to buy a new house in Quezon City. And even I don't have a savings for a down payment, okay, just to move in a new house. That's really a wake-up call for me, ladies and gentlemen. Okay, that event happened to me. And you know what? It came to my attention that what I'm doing right now, okay, as employee, is not enough. Don't get me wrong, I'm not against of employment because I was employed before. But as you remember my story, okay, I worked for a big janitor service crew. I go for, checker, and I became also a messenger just to finish my schoolings because for believing that I have a good life. But at the end, in reality, my salary is not enough for having a monthly amortization. And this is a really wake-up call for me. And you know what, guys? Okay, this is the turning point that I search for a business, okay, that will really change my life. But I don't know exactly what it is. Okay, I don't know what business it is because I don't have big capital to start a big business or just a small business. I don't have capital, so how will become a multi-millionaire if I don't have income? But I'm still praying God. I prayed him that I know there's a reason behind of these things. I pray to God that God please show me the way that there is a reason. Okay, you wake up my consciousness. Please show me. Then I start searching the opportunity. And you know what, guys? I search a very fantastic company, which is DXN, and this really changed my life 360 degrees. Okay, and just a few years and became one of the crown diamond in DXN. So sometimes, ladies and gentlemen, okay, what happened in our life right now you might misinterpret that it's a punishment of God or just because you are unlucky. That's why you experience that bad situation. In every bad situation, I believe there's always a good thing. You just how to find out you know how to refrain. You must have the good reasoning to find out why that happened, but why that bad situation happening to you right now. Because God is trying to show you, ladies and gentlemen, that there's a good thing out there that you just need to search. You just need to ask. And you know what? Opportunity is everywhere, ladies and gentlemen. Everywhere is opportunity. Opportunity is missed by most people because it's dressed in overall and looks like work. And opportunity, okay, the doors of opportunity are unlocked, but you'll never know unless you try and open them first. You know what our brain always do with us? It protects us from danger. Okay? It protects us from danger because the brain protects us from harm. So, where does it came from? From mindset. Okay? From those people, okay, who taught us or who upbring us. They might say that, okay, you know what? If you go to business, okay, it's very hard, and there are people who lose their money when they go to business. I prefer more unsecured income job, okay. And you know what? If you become rich, you become greedy, okay. You get worse of the worst. If you become rich, become wealthy, you can change. Your attitude will change. You're bad. Because, when you get rich, you take advantage of other people's money. And this kind of mindset, ladies and gentlemen, are delaying us. Okay, why we avoid to become rich? Because there are some limiting beliefs, okay, that's inculcated in our mind. Ladies and gentlemen, opportunity is just really out there. However, your brain is just always protecting you. Okay, that it says, don't do that. It might not happen to you. Okay, oops, don't do that. Because, might be they're lucky, might be that's not your destiny. And this beliefs, ladies and gentlemen, are limiting you, okay, to achieve your dreams in life.
Try it, okay? And right now, okay, one thing, your big opportunity may be right where you are now. That's it. If you're listening this, okay, if you're listening this online, okay, the presentation, might be this the one is the opportunity that you're looking for. You might be experiencing pandemic right now, and all of us, we're locked down. Okay, is there opportunity here? Yes, there's opportunity. Go to online, right? Online, connect with these people. Before there's no pandemic, we do offline business. We need to go house, go to seminar, to barangay. But because of this pandemic, we always look for opportunity. You look, even I'm here in the Philippines, you're just listening there, okay? You can see me clearly, and I can deliver my messages to you. So there's opportunity, right? And who knows, right? Maybe this DXN is already opportunity for you. Once the pandemic came again, you are already ready for financial. Because even I'm staying here in my house, okay, for how many months because of the pandemic. Can't you believe that I'm still receiving, okay, 6-figure monthly bonus to DXN, even I'm here. So, ladies and gentlemen, opportunity is just right in front of you, this screen, okay, you're looking at right now, okay. So if we have a guest, first timer, I just encourage you to study more about this business. And what is trend today? If you're looking for a business, I would be given a chance. I would choose network marketing. Bill Gates said, network marketing, ladies and gentlemen, is a trend today. Hindi lang, it's not also him who said that. Okay, not only him, but also Robert Kiyosaki, who's the author of Rich Dad and Poor Dad. He said that if I had to do it all over again, rather than build an old style type of business, I would have started building a network marketing business. So network marketing, ladies and gentlemen, is already a trend right now. However, we have a fellow Filipino or fellow friends that they're very skeptical about multi-level marketing because what they heard from their friends, from their relatives, that they're being scammed, that a pyramid scheme, That's only that they get. That's only that they heard, and they have already bad impression about network marketing. And don't even go further study about this one. You know, guys, if you are like that kind of person, you're still negative in network marketing or in multi-level marketing, I'll tell you that you're already Jurassic. When you say Jurassic, you're already outdated. Because it's already trend right now. And you take that. Okay, good morning. Hello, good morning sa inyong lahat. This is Jason Pasha. Kumusta po? Live stream video. Okay, so ako po'y nagpapasalamat sa umagang kay ganda. Andito po tayo every Saturday. At sa mga nanonood ngayon, good morning po. Okay, so medyo excited ako sa umagang kay ganda, kabayan. Lalo na yung napanood nyo, napakinggan nyo yung aking opening this morning. Okay, our crowned ambassador. Okay, na-interview po siya sa Malaysia. Live stream video. Okay, at ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa umagang kay ganda. Andito na naman po tayo. Bago ang lahat, no? Tayo'y mananalangin upang humingi ng ating patnubay sa ating Panginoong Jesus at sa mga nanonood. Sana po'y kayo'y nasa mabuting kalagayan at sa umagang kay ganda. Okay? So, pikit lang po ating mga mata. Salamat po, Panginoon. Kayo po'y laging nandito sa amin, nakagabay sa dami ng aming mga challenges sa buhay. Kami inyong hindi pinababayaan sa umagang kay ganda. At nandito na naman po kami upang makinig ng inyong magagandang oportunidad na upang kami bigyan ng sapat na lakas, talino upang maipalaganap po ang magandang balita. Sana po, Panginoon, ipuin niyo ang aming isip, puso upang sa ganon kami mapatnubayan nyo sa aming
mga adikain sa buhay, sa aming mga pangarap sa buhay, lalo na po sa nangyayaring mga kalamidad, sa mga pandemic na aming naranasan sa panahon ngayon. Alam namin ito'y lilipas din at makakaraos din po kami. Kami po humihingi sa inyo ng tawad sa aming mga kasalanan. Ganon din po ang aming mahal sa buhay na kami po inyong patnubayan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Good morning, good morning. Umagang kay ganda. Yan. Siguro naman po nakikita nyo yun nandito sa aking screen, no? Okay. So, sa mga addict sa coffee. Yan, good morning. Ako'y natutuwa dito sa aking nakapost, no? By the way, bago ko malimutan, syempre, bati-bati muna tayo para dire-diretso po. At sana po ay kayo'y nagising sa magandang umagang kay ganda, kabayan. Jason Pasha. At kami po'y nandito upang matutunan ko ang maibahagi ang aking mga natutunan. Yan. Okay? So, sa mga addict sa coffee, sino ba mga addict sa kape dyan, mga kabayan? Mabuti na yung maging addict ka sa kape na meron po tayong health benefits. Yan. Katulad nitong aking hawak ngayon. Good morning. Sa mga business partner ko, yan. Sa DXN Management, good morning po. At sa mga taong sumusubaybay. Sana naman may sumusubaybay. Kasi hindi naman po ako masyadong popular, ika nga. Yan. Pero dun sa aking mga natutunan, gusto kong ma-share sa inyo. Okay, coffee muna po tayo. Okay. So, salamat sa mga makikinig ngayon at ako po'y every Saturday morning andito po tayo. No? Sa mga addict sa coffee, may monthly income. Sa mga first timer po, ang coffee namin ay hindi basta-basta kape. Yan. Ang coffee namin may Ganoderma at marami na akong nagpapaliwanag lalo na sa social media. Kung inyo pong tututukan, i-type nyo lang po DXN Philippines. Nako. Okay, ang DXN po since 1999 dito sa Philippines at sa Malaysia ho, nag-start 1993. So, kung kayo addict sa coffee, na wala naman kayong monthly income, I suggest wala hong mawawala kung magpapalit po kayo. Magpalit ng brand. Yan. At kung kayo po magpapalit ng brand, okay, wala na kayong ibang gustong subukan, the only DXN company. Okay? At sa patuloy po ng aking ginagawa sa buhay, wala po akong mahanap na pwedeng ipalit sa aking trabaho. Yan. Kasi sa mga first timer po na nakikinig ngayon, Philippine Airlines employee po ako ng 20 years. Imagine mo, 20 years, no? 20 taon, hindi po biro yun. At pinagmamalaki ko yun. Okay, katulad nung napanood ninyo kanina na si upline Mark Quinn Lopez na naging isang professional teacher. Okay, so nagpapasalamat siya sa kanyang mga magulang dahil yun po yung mindsetting na ginawa sa kanya. Anak, mag-aral ka para may matapos kang makatapos ka ng pag-aaral at may makuha kang magandang trabaho. Yan. So, at nakakatuwa, no? Sa kanyang profession, naging isa siyang teacher sa New Era. Yan. Okay? So, yun po yung kwento niya at nakaka-inspire. Kasi sabi niya na meron siyang mga pangarap sa buhay na hindi niya po nakuha sa pagiging empleyado dahil kulang yung sweldo. So, nakita niyo po DXN. The long story short, hindi raw po siya against sa pagiging empleyado. Ganon din po ako. Kaya lang,
kulang. Kaya doon sa mga nanonood ng mga empleyado dyan, okay? Kami po nandito sa DXN International Private Limited. Hindi po kami against sa employment. Kami po ay naging empleyado rin. Okay? Sad to say, hindi po tayo lifetime employee. Kasi magre-retiro po tayo, tama? At ano po negosyo ang pwede natin pasukin after na retirement? Alam naman po natin sa panahon ngayon, marami pong may negosyo. Medyo, yun, dinaanan ng pandemic, nagsara. At ang alam ko pong magandang negosyo ay franchising. Para po sa akin, kasi ang franchising ho, nakakatuwa. Kasi imagine mo, pag pumasok po kayo sa mga fast food chain, like Jollibee, McDo, mga 7-Eleven yan, hindi natin nakikita yung mga may-ari. Pero yung mga may-ari, nasa bahay lang. Pero patuloy kumikita kahit tulog. Yan po yung i-discuss natin, mga kabayan, na kahit nasa bahay ka lang, work from home, online business. Ito po yung system na gusto kong ma-open sa lahat ng mga nakikinig na ngayon na may system bakit patuloy yung mayaman ang mayayaman at yung mahirap kahit anong sipag, patuloy na naghihirap. Tama po. Ang tawag po dito ay law of attraction. Yan. Siguro naman nakikita nyo po itong aking nasa screen, no? Isa pong negosyante. Ang sabi, law of attraction, your mind is a magnet. Katulad po na napanood natin, mind setting. Si Mark Twain, na mindset siya na mag-aral ka, pag may natapos ka, may maganda kang trabaho. Hindi po tayo against doon, mga kabayan. Napaka-importante kayo mga anak ko, gusto ko makatapos. Ngayon may 3 apo ko, gusto ko sila makatapos. Okay? Upang may matutunan, sorry sa word, hindi maging mangmang. Tama po. Mahirap po kasi mga kabayan na wala po tayong natapos. Okay? Napaka-importante mo na may karunungan. Okay? Sabi nga po nung iba, degree holder ka ba? Okay? Ako po nag-aaral sa FEU. Okay? Hello, good morning sa mga classmate ko. Okay? So, umagang kay ganda. Sana nanonood kayo ngayon. Jason Pasha, kung naalala nyo. So, after ng aking pag-aaral, siyempre, naghanap ng magandang trabaho. Ang dami ko po in-applyan, mga kabayan. San Miguel, PLDT, Philippine Airlines, lahat po halos na malalaking kumpanya. 5 malalaking kumpanya ang aking in-applyan. At salamat sa Diyos, natanggap po ako sa PAL. Doon ko po binuhos lahat ng aking kakayanan. After 20 years, negosyante na ako. Pinart-time ko po. Nakita ko po DX International. Bakit to? May nakita kasi akong system tungkol po dito sa law of attraction. Dito ko natutunan sa DXN kung anong meron na wala sa eskwelahan. Kasi sa eskwelahan, puro theory. Pero dito sa DXN, tinuro niya kung ano yung dapat nating gagawin para umasenso, para matupad ang ating mga pangarap. Yan. Okay? If you think of blessings, you attract blessings. Siyempre naman, kailangan nating isipin yung mga blessings na natatanggap natin. Kasi kung hindi po na, katulad po ni Upline Mark Queen Lopez, yung ating na-featured kanina. Okay? Kung hindi niya po isi-share yung blessing niya, paano natin malalaman? Tama po na nag-start siya nung simula sa wala, naging teacher, at ngayon, Crown Ambassador na. Doon sa mga first timer ko, ano po yung Crown Ambassador ng DXN? Ito po isang position o isang managerial position na makukuha natin sa negosyo kapag sumali kayo sa DXN. Later, malalaman nyo po yan. If you think of problems, you attract problems. O nga naman. Kung ikaw mag-iisip ng puro problema, sigurado, makaka-attract ka rin ng problema. Always cultivate good thoughts and remain positive. Kailangan positive po tayo. Okay? At ang sarap po
na maging positibong pananaw. Sabi nga ni, hello, good morning sa iyo, apply na Joffrey Bainosa. Okay? So, alam kong nakikinig ka ngayon. Okay? So, don't give up. The beginning is always the hardest. Ang pagsisimula po sa trabaho, sa pag-aaral, lahat po yan ay napakahirap pag ikaw nagsisimula. Tama po. O tayong mga kalalakihan. Example lang po, para mabilis natin maunawaan. Pag tayo po'y binata at meron po tayong nagustuhan sa ating bilang isang tunay na lalaki, ha? Kasi alam naman natin sa panahon ngayon, hello, kapag ikaw may nagustuhang isang tao, gagawa ka ng paraan para siya makilala mo. Gagawa ka ng paraan para siya ligawan mo. Tama po. At doon sa mga kababaihan naman, ganoon din po sila. Siyempre, kapag may nagustuhan din silang nanliligaw sa kanila, or may nagustuhan silang lalaki na kahit di pa sila pinapansin, gagawa ng paraan. Sa umpisa, napakahirap. Yan. Pero pag napansin na, yan. Sa susunod, madali na. Tama po. Yun po yung negosyo natin. Kapag nakita mo ito, huwag mong isipin na nag-umpisa ka pa lang, nahirapan ka, give up ka na. Huwag. Kasi nag-uumpisa ka pa lang. Walang nag-umpisa sa madali. Lahat po mahirap. At nakakatuwa po, nung ginawa ko pong part-time, yan, sa negosyo to mga kabayan, pwede mo siyang part-time. Kasi ang mga empleyado ngayon, lalo ngayon, okay, naalala ko tuloy yung 13-month pay na natatanggap namin, may mid-year bonus, okay, may 13 months. Hindi pa dumadating yung pecha kung anong buwan po makukuha yung 13-month pay. Ang aking ATM, nakasangla na. Pero sa mga gumagawa rin ito, kasi normal po yun. Kasi tayo yung nasa legal na nagtatrabaho. Gusto natin, dadali natin sa ating pamilya yung mga tinatawag nating pangangailangan sa pagkain, sa kanila pangangailangan sa eskwela. Napakahirap naman po na nanggaling sa masama. Kailangan po galing sa mabuti. Tama po. Yun nga lang, dahil kulang, at alam naman natin, fix lang po ating sweldo, hindi naman po pwede pag tumaas ang bilihin, tataas din ang sweldo. Lalo ngayon, grabe, sa mga nanonood po ngayon, no? Alam ko, yung iba ayaw na makinig, ayaw nang tumutok sa ganitong mga kwento. Yan, dahil tagtad na sila ng mga problema. Kasi yun yung po yung binanggit natin, kapag ikaw nag-focus sa problema, ay talagang hindi ka makakahanap ng solusyon. So mag-focus po tayo sa solusyon, mga kabayan. Kasi ako po, hindi rin po ako mayamang, galing sa mayamang pamilya. Mahirap din po kami. Lola ko, mahirap. Nanay, tatay ko, mahirap. So sabi ko, kailangan maputol ko na to Kasi kapag hindi ko to naputol, itong kahirapang ito, mamanahin po ito ng susunod na henerasyon. Tama po, hindi po ako mayaman ngayon, mga kabayan. Pero kung ipahintulot ng Panginoon sa aking pagsasaliksik, isa po nakita ko itong DXN. Marami po diyang opportunity na makikita kayo. Ang minimension lang po namin dito sa DXN, marami na pong yumaman. Katulad nga po si Marquin Lopez, dito sa napanood nyo ngayon. See you at the top. Isa pong nakikita nyo na nagpipilit siyang umakyat sa kanyang pangarap sa buhay. I can and I will. Imaginein ko na ako itong taong to. Na nakita ko na pwede kang umasenso, pwede kang makaahon sa iyong kinalalagyan. Ang kailangan mo lang pala, change your mind and change your life. Kasi kung ako po after 20 years ko sa pagtatrabaho sa Philippine Airlines, ano naman trabaho ang papasukin ko? 55 years old na po ako ngayon. At sa tingin niyo po ba, meron po bang opportunity pa bilang isang
after na retire ko sa PAL. May narinig nga po ako dyan, nag-apply. Overqualified daw. Or natanggap man, pero maliit ang sweldo. Hindi lang po pwede pag natanggap ka, maganda yung brochure mo, resume mo, magaling ka, matalino ka, agad-agad nasa managerial position ka kaagad, yung sweldo mo. Tama po. So, dadaan ka sa rank and file, yung minimum. Magkano po ba minimum ngayon, no? Grabe. So, kung ako po mag-apply na naman trabaho, mamamasahe. Alam nyo naman yun. Okay? For the long story short, I decided na mag-business. Yan. At ito po nakita kong negosyo. Puhunan ko, negosyo ko. Normal, sa isang negosyo, kailangan mamuhunan ka. Hindi lang sa pera. Sa oras, panahon. Katulad ngayon, namumuhunan ako mag-live video, mag-live stream. Kailangan may internet ka. Kailangan maganda ang iyong gadget. Kailangan kahit di ka marunong, kailangan pag-aralan mo. Tama po. Kasi lahat naman dapat pag-aralan. Siyempre, lalo na kung kitaan. Tama po. So kung ikaw, gusto mong umasenso, mamuhunan ka. Hindi naman po pwedeng, sabi nga po doon sa nag-a-attend po kasi ako ng mga training, ng mga seminars. Grabe, after ng Philippine Airlines as duty ko, okay, let's say sa working hours ko, 8 to 5, minsan graveyard ako, panggabi, nagkakaroon po ko. Diretso ako sa office, naka-uniform po ako. Okay, naka-uniform ako para umattend, makinig. Kasi naghahanap nga po ako ng aking, para matupad po aking mga pangarap. At ang puhunan ko po yung sakripisyo, mga kabayan. Wala rin po akong pera. At nakita ko na sa pagpapalit ng produkto, yan po yung puhunan natin. Take note ha, ang puhunan natin, magpapalit ka lang ng produkto. Bibili ka lang kape, toothpaste, sabon. Anong hirap doon? Sabi ko, parang napakadali. Tama po. Kaya lang, syempre, kailangan alamin mo yung marketing ng DXN. Kasi, wala ka na ng kapital, namimili ka pa. Yung franchising, grabe ang kapital. Milyon. Kaya mo ba yun? Wala ka namang milyon. Tapos, namimili ka pa ng iyong papasuking negosyo. Tama po. Puhunan ko, negosyo ko. Kaya doon sa mga online reseller, saludo ako. Bilib na bilib po ako sa inyo. Bakit po? Kasi nagtsatsaga ka na gawin ang negosyo mo online at may puhunan. Tama po. Kaya sakit nga sa kalooban ko na lalo na yung mga rider, okay, na may delivery. Yung delivery po. May tumawag, umorder. Kaya lang, pagdating po sa delivery area, wala na yung taong umu-order. Hindi na makontak. Grabe. Ang sakit, di po ba? Na-scam pa. Kaya, grabe yung mga challenges sa buhay natin na naghahanap ka lang ng opportunity para makadagdag sa iyong pang-araw-araw na pagkakitaan, mai-illegal pa. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, ang DXN po ay legal at ito po'y umabot na ho sa iba't ibang bansa. Kaya good morning po sa mga business partner ko sa abroad, sa mga nagtiwala, okay? At nagpapasalamat po ako. Tinatangkilik ninyo ang ating produkto. Okay? Paano ba kumita, Jason? Napakasimple lang sinabi. Use the product. Gamitin mo ng produkto. Sa edad kong 55, sa katutak na nagastos ko dyan sa kape, toothpaste na yan. Grabe, hindi po ako masamahan loob sa mga ginagamit ko. Pero, pasalamat po ako, nakita ko DXN. Kasi, nabago po ang takbo ng buhay ko. Una, sa kalusugan. Ang produkto po namin ay hindi basta produktong iinumin mo lang, ipapahid mo lang, gagamitin mo lang. Ito meron pong health benefits.
mayroon po kami mga gano-therapy session, mga kabayan, na sana pagtiyagaan nyo, panoorin nyo, pag-aralan ninyo. Ako po'y hanggang ngayon, patuloy nag-aaral, patuloy na nakikinig, at patuloy na kailangang matutunan ko kung ano pang mas maganda rito sa negosyo to. At nakakatiyak po ako sa mga nanonood ngayon, mga kabayan. Meron po kayong talento. Huwag na huwag ninyo sayangin yan. Kasi hindi po tayo nabuhay sa mundong ito na ako lang yung magaling, siya lang yung magaling, sila lang yung matatalino. Ikaw, kabayan, may talinong binigay sa iyo ang Panginoon. Gamitin mo yan. Ngayon, kung meron po kayong opportunity na mas maganda sa DXN, nire-respeto ko po upang matupad po ang ating mga pangarap. Sa dami po naghihirap ngayon, sa dami, lalo na nangyari dun sa nakaraan. Ito pong ginagawa kong live stream video. Ito po isang linggong pag-ibig na ginagawa ko sa loob ng aking negosyo. Isang linggong pag-aaral, isang linggong upang pagdating po ng aking rebate. Yan. Pagdating po ng aming ginagawa sa isang linggo. Ikaw, kabayan, ikaw nanonood ngayon, kung ikaw DXN member, anong ginawa mo sa isang linggo sa negosyo mo? Kasi kung may itindahan ka, kabayan, natural, lahat ng klase ng gusto mong gawin sa negosyo mo, pipilitin mo para kumita. Kasi ang negosyo ay para kumita ka, maibalik ang puhunan. Tama po. Kasi pag hindi po nabalik ang puhunan sa iyong negosyo, mag-isip-isip po tayo, mga kabayan. Magninegosyo ka, yung puhunan mo hindi na ibabalik. Nauutang pa. Napakahirap po nun, kabayan. Samantala sa negosyo ko, gumamit ka lang ng produkto. Change brand. Kape, toothpaste, sabon, shampoo. Huwag ka magbebenta. Pero meron po mga tao na mahiling magbenta. Hindi po tayo against sa pagbebenta. Napakaganda po na nagbebenta para ho masubukan nila ang produkto. Yung nga lang ingat lang po tayo sa pagbebenta-benta. Katulad nung nakikwento ko sa mga raider na tumawag, nag-online, nag-order. Kaya lang pagdating sa site, wala na. Na-scam pala. So, meron po tayo mga food beverage, okay, mga food supplement, personal care, mayroon tayong mga beauty products, cosmetic, at may household products. Mapapansin ninyo sa screen natin. Okay? Lahat po yan ay meron po ang DXN International. Ang kulang na lang po rito, lagi ko mini-mention, bigas na lang. Okay? Nakakalungkot nga ho nakaraan dahil yung mga kababayan natin sa Catanduanes, silo nga pala po doon sa mga nasalanta po ng Typhoon Rolly. Ako po'y nananalangin na makabangon muli at condolence po sa mga nabiktima po na isa sa pamilya nila. Yung iba ho'y namayapa na namatay na sa bagyong Rolly. Huwag po tayong mawala ng pag-asa sa mga naiwan at alam po natin mayroon po mga dahilan ng Panginoon bakit nangyayari po ito. Okay? So, kung kayo po ay naghahanap ng kasi iba po wala na pong bahay, wala na matirhan, at yung pong bigas na na-mention po natin nasira pa tonelada, grabe. Kaya yung iba, halos sa tingin nila, wala na ng pag-asa. Tandaan po natin, habang ikaw'y nabubuhay, kabayan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil ang Panginoon po, nandyan lang. Manatili ka lang, manampalataya ka lang. At titiyakin ko sa'yo, may gagamiting instrumento yan tao para ikaw'y makaahon sa mga pagsubok. Tandaan po natin yan. Okay? At congratulations pala sa mga ating DX International Private Limited na meron po tayong tinatawag na member po kasi ang DXN International sa DSAP. Ano po ito? Direct Sailing Association of the Philippines. Platinum DSA member po ang DXN. Wow, grabe. Mas mataas pa sa gold.
Grabe. Imagine mo, ikaw mapasok ka sa isang negosyo na binibigyan po ng award. Katulad po nitong ating DXN. Okay? At sa December, kabayan, no, 48 days na lang. 48, 47, no? Magpapasko na. Grabe, good morning po, mga kabayan. Merry Christmas po. Nga lang, bawal yata ang ating tinatawag na gathering, ang ating Christmas party. Lalo-lalo na po doon sa aking mga kasamahan sa Philippine Airlines, no. Meron po kaming tinatawag na get-together reunion na gagawin this coming December. Na sana'y matuloy. Kasi meron po tayong mga protocol na bawal ang gathering, bawal ang kailangan naka-face mask, naka-face shield. Meron po tayong tinatawag na social distancing. Paano tayo mag-reunion ito? Itong po lang to, ito po yung Sunday na namimili po kami. Okay, samantalahin ko ng pagkakataon sa mga dati kong kasama sa Philippine Airlines. Ipagpauman ninyo mga co-employee ko. Sana matuloy po ito. Ito po yung ginagawa namin, mga kabayan. Meron po tayong tinatawag na time management. I-schedule mo lang. Meron po tayong calendar, meron tayong may oras tayo na para magawa natin gusto natin. Time management lang po. Kailangan may time ka sa pamilya mo, may time ka sa negosyo mo, may time ka sa sarili mo. Napaka-importante po yun. Katulad ngayon, na-mindset po ako na every Saturday. Actually, plano ko sanang hindi mag-live stream ngayon. Kaya lang, napakahirap po ng aking decision na hindi to gawin. Bakit to? Kasi naka-mindset na ako eh. So, ano man ang mangyari, kailangan po matuloy ang iyong mga pangarap sa buhay. Okay? So, next. At ito pong isang tao to, isang negosyante. Okay, grabe. If you succeed, every mistake becomes legendary. Magiging kwento na lang to pagdating ng panahon, no? At kung sakasakali, wag naman sana, ayoko pa, kunin na ako ni Lord. Magiging kwento po ang isang Jason Pasha na siya po ay nangarap lang. At isa po sa natutong makinig na itong pagiging successful natin, katulad po ng mga successful dito, especially good morning sa aking upline, si upline Ryan De Jesus, napaka energetic, napaka helpful, grabe, supportive and mentor. Upline Ryan, good morning. Kung ikaw nakikinig man ngayon, salamat sa iyong support sa akin, sa aking grupo, especially do sa mga meron man akong tinatawag na hindi 100% effort sa negosyo to, pipilitin ko, gagawin ko ang lahat. Okay, so thank you very much. But very few people listen to you. Okay, magiging isa kang successful pero hindi pa rin iba naniniwala, hindi pa rin makikinig. Normal lang po 'yun. Kumbaga sa pagkain, ang hilig ko pakbet. Kaya lang yung mga kausap mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, ang gusto nila adobo, ang gusto nila ibang putahe, hindi pakbet. So, normal lang po. Ako po, gusto ko DXN. Kaya mapapansin niyo, ito pakinggan niyo mabuti, kabayan. Ang DXN para sa lahat ng tao. Sad to say, ang lahat ng tao hindi pwede mag-DXN. Bakit po? May kanya-kanya silang gusto eh. May kanya-kanya silang pananaw sa buhay na gusto. Pasalamat ka, kabayan, kung may kamag-anak ka, kaibigan ka, na gusto rin yung ginagawa mo. Pasalamat ka. Nagkataon ako, hindi po ako tumigil na maghanap na magkaroon ako ng business partner. Kasi tawagan po natin dito, kapag sumali po sa negosyo to, ay business partner. Okay? Ang sabi nga po ng aking mentor,
no? Kapag tinago mo ang pagiging DXN distributor mo, hindi business ang tawag diyan, kundi remembrance. Mag-post ka, partner. Kaya ikaw nanonood ngayon. Kung ikaw ay DXN distributor or member na, mag-post ka. Normal po yun, mag-post ka ng TikTok. Normal po mag-post ka ng mga hugot. Normal po yun kasi yan po yung gusto mo eh. Baka tayo magkaroon lang hindi pagkakanawaan na kapag yung gusto mo ay kinontra ko. Suggestion lang. Member ka ng DXN. I-post mo naman ang DXN. Simple lang. Kumuha ka ng product. Magpa-picture ka. Selfie ka nga. Yung iba, habang nagtitiktok. Katulad ng aking partner, na walang ginawa ngayon. Kahit na marami nagtitiktok pa rin siya. Hello, good morning sa aking mga mahal sa buhay. Okay, partner Gemma Garcia, ang aking mga anak, ang aking mga apo, namimiss ko na kayo. Okay, so sa aking mother, yan, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking pinakamamahal na ina, na colon cancer survivor. Sa mga first timer po, isa po sa dahilan bakit po ako nag-DXN? Kasi po sa aking ina. Kasi namayapa na po aking tatay na napakahirap na isa sa pamilya may karamdaman. Tama po. Hindi po tayo against sa doktor, hindi po tayo against sa ospital. Dahil kami, maganda po yung aming benepisyo. Libre hospital, libre doktor, libre gamot. Ano pa hahanapin mo? Isa DXN, kailangan bayaran mo. Hindi ka pwede makakuha ng produkto na walang bayad. Sad to say, ang aking father, nagkaroon po siya ng kidney failure, dialysis. Dahil nung time na yon, free naman kami sa hospitalization. Naka-recover siya, nag-outpatient. Kaya lang, may mga pagkain sumalangit nawa. Yun, namatay rin po father ko. Susunod na may mother ko. Nagkaroon po ng colon cancer, na diagnose siya. Gusto siyang operahan. Eto, mga kabayan, ayaw magpa-opera. Kaya, salamat sa mga taong ginamit ng Panginoon, makita ko ang negosyo, DXN International. Na ito po yung naging way na hanggang sa ngayon, magse-77 years old na ang aking ina this coming December, colon cancer survivor po. Okay? So, next. Let's talk about how to earn money. Pag-usapan natin, mga kabayan. Kasi, importante po ang pera. Napakahalagang pera. At kailangan po natin ng pera. Huwag mo sasambahin. Ibang usapin yun. Kasi kailangan sambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po. Kaya pansinin ninyo, nakasuot po ako rito ngayon ng aking Nazareno. Okay? At nakita ko po sa social media na meron pong mga deboto ang ating kababayan, mga kabayan natin, mga dyan sa Quiapo. Okay? Na alam ko medyo parang wala na rin kasi bawal yung gathering, yung mga dikit-dikit, na ang Nazareno na kailangan na naging natin, panata, pinagbabawal. Okay? So, this is the one who often always quotes nowadays, need to make money. Okay? Your friend, do you also need money? There is no one who does not need money. But it's up to him now how and what will he do there here so can have respect for each other. Ibig sabihin, napaka-importante po ng pera. Depende po dun sa paggamit. Tama po. Sometimes, I listen to our live stream video that a successful businessman, he said, why should we think of money? Because this is a kind of paper that should be taken and spent once and be inspired. Yan. Bakit po natin isipin ang pera? Ito po isang papel na gawa na. Yun po yung isa sa nagsabi
sa mga successful sa DXN. Totoo nga naman, ang pera ay gawa na. So, kailangan mo lang matutunan makuha to. Magkaroon po kayo ng idea paano ka magkapera. Kasi gawa na siya eh. Yung coin, yung papel, yari na yun eh. Tama po. Ang kailangan mo lang matutunan, paano mo to makuha? Sa legal na paraan. Yan, dalawa lang naman po kasi pwede natin gawin para tayo magkapera, mga kabayan. Isang legal at isang illegal. Ang pagiging empleyado po, napakahalaga para magkapera. Kaya ka nagtatrabaho dahil para magkapera. Sa negosyo natin, ganun din po. Proceed po tayo. You should have an idea to achieve this. First, empleyado ka dapat. Para meron kang kinsenas, katapusan, meron na nga ng bagong date na yata ang iba, A5, A20, o A6, 21, depende po no, sa empleyado. Pangalawa, pwede kang kumita ng pera, magkapera, sa direct selling or traditional business. Yung tinatawag na benta-benta. Benta dito, benta doon. Masakit nga lang tanggapin, pati yung kanyang katawan binebenta, kidney binebenta. Grabe. Wala na maibenta, pati sarili binenta. Yun po yung ano niya eh, yun po yung pamamaraan niya para kumita ng pera eh. Hindi po tayo against doon, pero napakahirap. Kailangan po natin ingatan ang ating katawan, ang ating sarili. Okay? Third, online seller. Yan, ito na po yung kinukwento ko na bilib po ako sa mga online seller na patuloy silang nagbebenta. Okay? At post dito, post doon, halos ang Facebook ngayon parang market na. All of this is done. There is a big challenge in our time that there is a pandemic that we are all affected. Na kahit na may pandemic, may bagyo, kung ano mang kalamidad to. Okay? But we cannot ignore that we should act to earn money and make money. Pero hindi natin pwedeng sabihin na porque may pandemic, di ka nakikilos, di ka nagagawa ng paraan. Tama po. Kaya yung iba, kahit bawal lumabas, labas ng labas. Tama po. Hello nga pala sa mga senior citizen na nakikinig ngayon. Kaya wag po kayong mag-alala. Matatapos at matatapos din ito. Hayaan mo siyang lumilipas din yan. Okay? So, ito po yung ginagawa namin. Networking business is a multi-level marketing. A way to earn and make money. An idea that I choose to meet the needs of my family. This is the benefits when you join. Ito pong networking business. Legal networking business. Negosyo po na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka. Katulad ngayon, nag-uusap tayo. Nakikinig ka man, nagugustuhan mo man o hindi, itong ginagawa. Ito po yung ginagawa ko, mga kabayan. Na kahit nagkakape lang ako, nagkakapera. Grabe, ano? Ang gandling. Imagine mo, ang tagal ko na nagkakape, hindi ako magkapera sa dating brand ko. Pero ngayon, habang nagkakape ako, nagkakapera ako. Kaya napakaganda. First, no boss or boss will dictate you. Okay? Excuse me po. Kasi nung nagtatrabaho ako, natural, may amo. Hello, doon sa mga empleyado ngayon na maraming amo. Ganun talaga. Sabi ko nga doon sa panganay kong anak na nagtrabaho, bakit nag-resign ka? Panay utos daw ng amo niya. Ay, di kailan magnegosyo ka kung ayaw mo mautusan ng amo mo. Para hindi ikaw diktahan ng boss mo. Kung ayaw mo nang maging empleyado. Pero maganda pong empleyado kasi diyan ko po nakuha ang aking pinakain sa aking pamilya, pinag-aral sa aking mga anak. Yung nga lang, hindi ka habang buhay empleyado. Ano yung pangalawa? Magtayo ka ng negosyo. Small or big investment, you can be here. Kailangan po, whether you like it or not, pupunta ka sa pagiging negosyante. Tama po, masakit tanggapin pero wala po tayong magagawa. Magiging negosyante ka. Tama po. So, yun nga lang, anong negosyo papasukin mo? Third, sales or none. Yung pong pagninegosyo, lalo sa direct selling, pag may benta ka, may kita ka. Parang empleyado, kung may pasok,
may sweldo. Kung walang pasok, walang sweldo. Tama po. No work, no pay. Ang good news, meron pong financial freedom sa business ko, sa DXN. Ito po yung tipong kapag lumalaki po na yung network mo, lumadami na po yung iyong mga business partner na hindi mo nakilala. Grabe, yung mga negosyante kong kasama sa negosyo nito, hindi ko nakilala iba. At natutuwa po ako at dahil very generous ang marketing plan ng company na isang pinagmamalaki ko. Yung iba ho, pinagtatawanan ako, binubuli ako. Ang importante po sa akin, wala po akong ginagawang masama. Ang importante po sa mga nagdi-DXN, kaya ikaw, partner, ikaw nanonood na nagdi-DXN ngayon, ano man ang gawin mo sa negosyo natin, sa legal na paraan, dapat taas noo ka. Dapat ipagmalaki mo. Bakit? Kasi, una, kailangan ng ating buhay na palakasin ang immune system. Paano lalakas ang immune system mo kung ang kinakain mo ay puro chemical? Ang DXN product po natin is natural. Pinalalakas po ang immune system. Bakit po? Ultimo mga medical doctor, mga frontliner natin, pinalalakas nila ang mga immune system ng mga pasyente nila na COVID para labanan po at makarecover. Pansinin po natin mga kabayan. May namamatay sa COVID, pero may gumagaling. At kung aalamin natin anong ginagawa nila, paano gumaling ang pasyente na walang gamot, walang vaccine sa COVID, pero gumagaling. Dahil dun sa ginagawang immune system booster. At ang product po natin ay immune system booster. Okay? I'm working on 3 things right now. DXN's priority is your health. Ang hirap mong magtrabaho, ang hirap mong magnegosyo kung may sakit. Tama po. Isipin mo na lang kung ikaw babangon sa umagang kay ganda na hindi ka makahakbang. Sorry po doon sa mga tatamaan. Kasi marami pong may mga sakit ngayon, lalo na po doon sa mga may karamdaman. Ang panahon ngayon, hindi na pinag-uusapan dito edad. Hindi na pinag-uusapan dito na ay may edad na yan kaya may sakit na yan. Marami hong kabataan na may nararamdaman na. Kaya ang good news sa negosyo to, ang pina-priority ko yung aking health. Kasi kung malakas ang aking ang katawan, malakas ang aking resistensya, malaki ang maitutulong ko kung paano ko magawa ang aking negosyo, ang aking... ang hirap naman po, magninegosyo ka, maganda negosyo ko, kung panay ubo ka, puro aray ka, tama? At higit sa lahat, ang iyong puso. Okay? Kasi naalala ko tuloy yung pinanonood ko kay partner Geoffrey Bainosa na tama nga po sabi niya Kaya good morning sa iyo partner. Na pagkagising mo, inatake. Wow, grabe. May mga pinakita siya mga picture ng babata pa, mga kilalang tao na cardiac arrest. Okay? Kasi according po sa kanya, na kapag tayo po ay mayroong mga problema sa loob ng katawan, kailangang kinakalabit ka, hoy. Kailangan mo lang mag-cleansing, kailangan mo na mag-food supplement. Kasi mga pagkain ngayon, grabe, lalo ngayon, sa mga masarap kumain. Alam naman natin, sarap kumain kaya. Kaya isa rin po ako naging biktima dyan. Naalala ko last year, May, mag-e-election nun, grabe. Ang sasarap ng pagkain. Ayun, nagpadala ako sa tumaas po yung BP ko, yung blood pressure ko. At ang sabi sa akin ng medical doctor sa hospital, kailangan ko na mag-maintenance. Kaya lang sabi ko, nung chinek ko, kasi siyempre online po ako medyo mabusisi na ako ngayon, nagre-research na ako. Yung pong binigay sa akin maintenance, grabe, nagpapalpitate po yung puso ko, may nararamdaman ako. At yung side effect nung gamot. Dahil ako po yung DXN member, alam ko pong kagandahan ng produkto natin. Kaya,
sorry to tell, no? Hindi na po ako nag-maintenance. Ito po yung maintenance ko. Natural product. Kaya thank you Lord at ginamit mong instrumento itong DXN upang makarecover po ako. At awa ng Diyos, kasama po ang aking buong pamilya. At salamat. Dito ko po nakita, don't wait for the opportunity. Create it. Ang isang oportunidad po sa buhay, napaka-importante pong trabahuin. Yan. Kaya salamat sa mga taong nakilala ko na napakasipag, wala silang ginawa kundi ipagpatuloy ang oportunidad na kanilang ginagawa sa buhay, lalo-lalo na po doon sa mga successful na. Kasi nung nag-start po ako sa negosyo to, akin pong hinanap yung mga successful. Siyempre naman, alangan naman hanapin ko yung mga failure. Kung ang failure ang susundin ko sa negosyo to, failure din po ang magiging resulta ko. So, ginawa ko po, hinanap ko yung mga taong successful. Paano ba nila ginawa at ano bang dapat na tinatawag nating kailangan lang matuto kang makinig, matuto kang sumunod. Okay? So, isa po sa nakita ko sa negosyo to, dahil mayroon po tayong produkto, dapat i-commercial mo. At kung ikaw hindi ka pala kwento, hindi ikaw pala lagi ka lang nasa bahay dahil hindi ka makalabas, dahil may mga pandemic, pwede mo siyang itikit mo sa iyong bahay, sa iyong bintana, sa gate. Kabit mo yung katulad nitong nakikita nyo, meron pong tarpaulin. Yan. Kaya doon sa mga first timer, huwag po tayo magtaka bakit po kinakabit nila yan, bakit po nila pinopromote yan. Kasi nakita nila kung anong meron na opportunity sa negosyo to. Gaganda na yung kalusugan at tiyak magkakaroon po kayo ng legal na pagkakakitaan kahit nasa bahay ka lang. Yan. So, sa mga empleyado, pwede po natin gawing part-time. Okay? Walk away. Walk away from people who put you down. Walk away from fight that will never be resolved. Walk away from trying to please people who will never see your worth. The more you walk away from things that poison your soul, the healthier you will be. Yan. Marami po kasi tayo mga gustong gawin sa negosyong to, lalo sa mga member ko. Hello, good morning po mga kabayan, na gusto nilang i-please halos lahat ng tao. Natural, lalo na mga kasama mo sa bahay. Ikaw, DXN coffee iniinom. Yung kasama mo sa bahay, Blend 46. Coffee mo, Nescaba. Imagine mo, ikaw, coffee ng DXN. Mga kasama mo, ayaw ng DXN. So, walk away. Hindi mo sila iiwan, hindi mo sila parang itatakwil bilang ganito, gano'n. Normal po yun kasi gusto mo DXN sila ayaw, okay lang. Huwag niyong pag-usapan DXN. Ang pag-usapan, ang dapat mong gawin, maghanap ka ng kausap na gusto ng DXN. Ang DXN po kasi, nung akin makita to, hindi ko rin to gusto. Bakit to? Ayoko magnegosyo. Kasi ang nasa utak ko, magbebenta-benta ako. Pero nung malaman ko may system na tinatawag na networking, legal. Aba, sabi ko, hindi to biro. Kaya ang unang inaral ko, paano ko ba matutunan yung mga produktong to na makatulong sa sarili ko. Kasi sa according po sa seminar, DX's priority is our health. Okay? Sakit ay maiiwasan kapag ito ay maagapan. Ang DXN product pala, nung first time ko pong makita, dapat pang-protection, prevention ika nga. Okay? Lalo-lalo na kung may problema ka sa iyong katawan, may mga signs. Yan. Yung di ka agad makatulog, pagkatapos kumain,
no? Sakit ng sikmura, left shoulder pain, may mga simptomas ka pang mararamdaman na kapag itong simptomas na to, may migraine ka, may hepatitis, anemic, meron po tayong problema sa ating liver. Weak na po yung liver mo. Ito pa maganda. Pag ang sign mo, may skin problem ka, right shoulder pain, nahihirapan ka huminga, asthmatic ka, sinusitis, allergies, may problema ka sa lungs. Wow, grabe, alam. Sa tagal ko na ho sa aking pagiging empleyado sa Philippine Airlines, nasanay lang po kasi ako, na mindset lang ako, pagka nagkasakit ka, saka pupunta sa doktor. Tama po. Yun po yung isa sa maganda po yung natutunan ko sa negosyo to, na kahit hindi po ako medical doctor, yan, natututo po ako. Bakit to? Kasi yung iba, ang nangyayari ngayon, ayaw magpa-doktor. Hindi po tayo against sa doktor. Pero kailangan may doctor's fee. Hindi na ka naman pwedeng tingnan, no? Wala ka pambayad. Tama po. Kaya yung iba, ayaw lang mag-doktor kasi may bayad daw. So, isa po sa good news, kung ikaw isang mahirap na kabayan o mamamayan, pwede nyo po subukan ng DXN. Yan. May mga signs po yan. At kung gusto nyo pong makita at malaman, may mga link po ako sa taas. Yan. I-click nyo lang po siya at mapapanood nyo kasi medyo mahaba yan eh. Alam nyo naman, ang pagiging doktor po ay matagal na pag-aaral yan. Isa po yan sa gusto ko rin. Hindi po natupad. Kaya lang, nung napunta po sa DXN, hindi po ako doktor, mukhang doktor lang. Okay. Ang pinag-uusapan po kasi sa DXN, lalo ko yung kalusugan, yung dahilan kung bakit ka may sakit. Tayo po yung naniniwala na may mga dahilan. Kailangan maprotektahan natin yan. Kaya lang, sa hirap po ng buhay, pag may nararamdaman tayo, binabaliwala po natin. Hindi mo alam na kinakalabit ka niya. Hoy Pedro, hoy Juan, meron ka ng problema sa loob ng katawan. Dahil ikaw, hirap sa buhay o hindi ka sanay sa umiinom ng mga kung ano-ano, binabaliwala mo. Tama po. Ang susi ho to a happy life is prioritizing God. At siya po yung magbibigay sino yung gagamitin na instrumento. Para sa akin, ginamit pong aking upline para makita ko dahil ang dami kong problema, lalo na po yung aking ina na ayaw magpa-opera. Saan ka naman pwedeng pumunta? O ang isang may sakit, ayaw magpa-opera. Alam naman natin, ang mga medical doctor, hello, good morning po sa mga frontliner natin, sa mga medical doctor natin, na kapag di ka pala makuha sa gamot, kailangan operahan ka. At napaka-importante po na may reseta ang doktor. Huwag kang iinom na walang reseta ang doktor. Nako, napaka-delikado mga kabayan. At kung meron ka mang iniinom na niresetahan ka, past 1 month, 2 months, 1 year, tapos may naramdaman ka, yun pa rin inumin, di ka nagpa-check up, I suggest kailangan nyo magpa-check up, magpa-reseta sa doktor. At pasalamat po sa Lord na mother ko ayaw magpa-opera, ito po ginamit niyang instrumento, ang DXN product. All natural. Okay? At salamat sa pakikinig. Yan, sa umagang kay ganda. Sana po dun sa mga nasabi kong na-share ko sa inyo, nakapagdulot po ng magandang balita sa umagang kay ganda. At kung meron po kayong mga narinig na hindi nyo nagustuhan, ako po yung humihingi ng paumanhin. At mag-comment lang po kayo sa inbox. Okay lang po. Lalo lang dun sa sa mga hindi may kulang o meron ka dapat na idagdag. No, maraming salamat po sa umagang kay ganda. At advance, okay, unahan ko na kayo mga kabayan, advance Merry Christmas po para sa lahat. Good morning po and God bless you.